Ako si Don Anastasio. Pero sa bayan ng San Diego, ako'y mas kilala bilang Pilosopo Tasyo o sa iba ay Tasyong Baliw. Kung marunong kang magsalita ng totoo, baliw ka. Kung nagtatanong ka kung bakit ganito ang mundo, baliw ka. Kaya siguro, ako nga iyon. Noong kabataan ko, ako'y masipag sa pag-aaral. Nag-aral ako ng filosofiya sa Kolehiyo de San Jose. Sabi ng mga guro ko, matalas daw ang isip ko. Ngunit sabi ng aking ina, ako daw ay magpari. Baka kapag masyado daw akong nag-aral, mawala ang pananampalataya ko sa Diyos. Pinapili niya ako, magpari o umalis sa kolehiyo. Noon ay may iniibig akong babae, kaya pinili kong umalis at mag-asawa. Ngunit hindi lumipas ang 1 taon, nabawian ako ng asawa. Wala kaming anak. Doon ko nakasama ang katahimikan at ang mga libro. Doon ako nagkubli sa pagbabasa. Naghahanap ng sagot sa mga tanong na walang sumasagot. Sa mga aklat ko, nahanap ang kaunting aliw hanggang sa unti-unti. Naubos ang aking yaman at ako'y naghirap. Nakita ko kung paano natatakot ang bayan sa karunungan. Sa halip na magtanong, mas pinipiling manahimik. Sa halip na mag-isip, mas pinipiling sumunod. Sa ganitong bayan ako nabuhay. Kung sino ang nag-iisip, siya ang kinatatakutan. Kung sino ang nagmamasid sa katotohanan, siya ang tinataboy. Tinatawag akong baliw dahil iba raw ang aking pananaw. Ngunit kung ang ibig nilang sabihin sa matalino ay yung tahimik na tumatanggap ng kasinungalingan, mas pipiliin ko ng maging baliw na nagmumulat kaysa matinong bulag na nananahimik. Siya nga pala, ako'y naging kaibigan ng yumaong si Don Rafael Ibarra, isang taong matuwid at may malasakit sa kapwa. Nang siya'y pinaratangan ng mga preyle at namatay sa bilangguan, ako ang isa sa iilang nakipaglibing sa kanya. Kaya nang dumating si Crisostomo Ibarra, ang kanyang anak, nakita ko sa kanya ang pag-asa. Sinuportahan ko siya sa pangarap ng kanyang ama na magtayo ng paaralan at turuang mag-isip ang mga bata dahil sa pagmulat ng isip nagsisimula ang kalayaan. Ngunit alam kong hindi magiging madali iyon. Sa San Diego, hawak ng simbahan ang isip ng bayan. At hawak ng mga makapangyarihan ang puso ng tao. Ang karunungan ay nagiging panganib kapag hindi ito kontrolado. Kaya habang ang mga batang tulad ni na Crispin at Basilio ay pinarurusahan sa kampanaryo, ang mga kura at sakristan ay patuloy na nagtatago sa anino ng kabanalan. Marami akong nasaksihan. Ang pag-iyak ng ina ni Crispin. Ang pagkabaliw nito ang mga inosenteng sinasaktan sa ngalan ng Diyos. Nakita ko ring unti-unting nagbabago si Ibarra. Mula sa pag-asang puno ng pag-ibig tungo sa galit na puno ng apoy. Hindi ko siya masisi. Sa bansang pinamumunuan ng takot, minsan ang apoy ng galit ang tanging natitirang liwanag. Ngayon, ako'y matanda na. Wala na akong pamilya.
wala ring yaman. Ang natitira na lamang sa akin ay ang mga aklat na tinatawag nilang kasangkapan ng demonyo. Ang mga taong minsang tumatawa sa akin, ngayoy lumalayo kapag ako'y dumarating. Sinasabi nilang ako raw ay baliw na nakikipag-usap sa hangin. Ngunit sa totoo lang, ako'y nakikipag-usap sa Diyos, hindi sa loob ng simbahan, kundi sa ilalim ng langit, sa katahimikan ng gabi. Madalas kong tanungin ang sarili ko, sino nga ba ang tunay na baliw? Ako bang naghahangad ng pagbabago? O ang mga naniniwalang ang Diyos ay magagalit sa sinumang magtanong? Kung ang paghahanap ng katotohanan ay kabaliwan, sana'y mas maraming baliw sa ating bayan. Ngunit kahit ganito, naniniwala pa rin ako. Darating ang panahon na magigising ang mga Pilipino. Darating ang henerasyon na hindi na matatakot mag-isip. Hindi na ibebenta ang dangal sa takot o sa dasal. Marahil hindi ko na iyon makikita, ngunit sapat na sa akin ang pag-asang iyon. Ako si Pilosopo Tasio, ang taong tinawag nilang baliw, ngunit ako'y malayang nag-iisip. At kung ito ang tinatawag nilang kabaliwan, hayaan ninyo ako sa aking pagkabaliw, sapagkat mas mabuting mamatay na malaya kaysa mabuhay na alipin ng kamangmangan.